Take me back to the night we met. Hi, I'm Arnie and my ex name Matino. Mati ang tawag ko sa kanya. Just a little bit info sa history namin, naging kami way back Setyembre 27, 2010. I was 15 that time and he was 17. I'm a fourth-year high school student and he was a first-year college student that time. Yung side ko alam na kami pero yung parents niya hindi kasi strict sila. Yes, parang bumaliktad. Siya yung lalaki, pero parents niya ang strict. Siya as a boyfriend? For me, he's the best that I ever had. Pasensyoso siya, gentleman, malambing, sweet. Alagang-alaga niya ako ng sobra. That time. Feeling ko nasa kanya na lahat. Siya talaga yung ideal guy ko. We've been together for almost 3 years until pagdating ng August 26, 2013, 1 month and 1 day before nung third anniversary, binilang ko talaga, nakipaghiwalay siya sa akin. Shaky na yung relationship namin for the past 2 months. Napansin ko na rin na parang nagbago siya. That day, August 26, Monday, nagpakuha ako sa kanya sa bahay. Ayaw niya ako kunin kasi may reporting daw sila. Didiretso raw siya sa school. Iba kami ng school. Sabi niya, daanan niya na lang daw ako after sa klase. Yes, nagtampo ako kasi di niya nga ako sunundo. Hindi ako pumasok. In-off ko yung cellphone ko. Iyak lang ako ng iyak. Mga tanghali, pumunta siya sa amin. Galit na galit siya kasi hindi nga ako pumasok. Sinabi ko sa kanya kung bakit. Sinabi ko sa kanya lahat ng pagdududa ko, sa paranoia ko. That time, sumabog na siya. Sabi niya, bakit mo ako gagawa ng mga istorya? Nagpapakatino ako sa'yo. Hindi ako nagloloko. Anong gusto mo? Para akong aso laging nakasunod sa iyo? Hindi ko in-expect na lalabas yun sa bunganga niya. Sabi ko takot lang akong mawala siya. Then sabi niya, Yung takot mo nakakasakal na. iyak lang ako ng iyak. Umalis siya. Hanggang kinahapunan umiiyak lang ako. Inon ko phone ko, sunod-sunod mga messages niya kinabukasan nun, pero after ng argument namin, wala na akong natanggap. Kinagabihan nun, nag-text siya. Sabi niya, pupunta raw siya sa akin. Ang saya ko kasi akala ko magiging okay na kami. Basta mag-away kami, every time hihingi siya ng sorry, magdadala siya ng Jollibee, pero that night, wala. As in wala, sabi niya. Arnie, pwede ba tayo mag-usap dito sa labas? Kinabahan na ako. Hindi niya ako tinawag sa endearment namin which was baby. Sabi ko, sa kwarto ko na lang kami mag-usap. Sabi niya sa labas na lang daw. Umupo kami. Tahimik naming dalawa. Kaya niyakap ko siya. Humingi ako ng sorry. Sabi niya, sorry din. Gumaan yung pakiramdam ko pero panandalian lang pala. Sabi niya, Sorry Arnie, pero tigilan na natin to. hindi agad ako nakasagot. Niyakap ko pa rin siya. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Tama ba yung narinig ko? Ang sikip ng dibdib ko. Tinanggal niya yung kamay ko na nakayakap sa kanya. Hinawakan niya yung kamay ko. Sabi niya, Sorry Arnie, hindi ko na kaya. Tapusin na natin to. hindi agad ako nakareact. Hindi ko alam yung sasabihin ko. Binitawan niya yung kamay ko at dun ako natauhan, hinawakan ko kamay niya. Sabi ko, Huwag mo ako iwan, di ko kaya. hanggang sa humagulgol na talaga ako. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sabi ko huwag niya ako iwan. Pero sabi niya, Di ko na kasi kaya Arnie. Nakakapagod na. Nakakasakal na. Sorry. nag-iyakan lang kaming dalawa. Tapos sabi niya sa akin, Bitawan lang muna natin ang isa't isa. Kung tayo, tayo talaga. Huwag ka nang umiyak. Ang toxic na kasi ng relasyon natin. grabe yung iyak ko. Ayokong pumayag pero wala akong nagawa kaso ayaw niya na talaga. After nun, mga around 4:00 ng umaga, umalis siya. Hindi ko na nahabol kasi umandar na yung motor niya. Pumasok agad ako sa bahay then umiyak ng sobra. Grabe yung iyak ko nun. Nagising si mama kasi narinig niya ang hagulgul ko. Nagsumbong ako na hiniwalayan ako ni Mati. Nag-alala si mama sa akin, tinawagan niya si Mati. Nagtanong siya anong nangyayari sa aming dalawa. Nagsorry lang si Mati. Noong kakahiwalay pa lang namin, ang sama ng pakiramdam ko, yung feeling na hindi ka makapaniwalang wala na kayo. Kakatulog ako kakaiyak, gigising na iiyak na naman. Palagi ako nagdarasal mababalik siya sa akin. Kahit saan ako pumunta, naaalala ko siya. Iyang Jollibee dyan sa may Gaisano. Tagadaan ko dyan, sumisikip yung dibdib ko, tapos naiiyak ako. Para akong kulang simula nung maghiwalay kami. Umabot ako sa point na uutusan ko mga kaibigan ko na i-chat si Mati para itanong kung may feelings pa ba siya para sa akin.
Umabot din ako sa point na nagpapanggap akong may sakit para pansinin niya lang ako. Although, effective siya, kasi nakikita kong nagkikare naman siya pero hindi na talaga kagaya ng dati. After 5 months simula nung breakup namin, nalaman ko na lang na may bago na siya, Aya yung name. Lumala yung bigat na naramdaman ko nun. Dala ng galit. Ang dami kong tanong sa sarili ko. Like, nag-cheat ba siya while kami pa? Si Aya ba dahilan kaya niya ako iniwan? Nagka-cuffling na ba sila kahit kami pa? Andali naman niyang nakakita ng ipapalit sa akin. Nabaliw yung utak ko nun. Sa galit ko, ginawa ko yung best friend niyang si Albert. Gusto ko magselos siya pero walang epekto. Nag-congratulate pa sa akin ng baliw. Hanggang sa naghiwalay din kami ni Albert kasi si Mati pa rin mahal ko. This year, 2019. Sila pa rin ni Mati at Aya. Long live, di ba? Samantalang ako, may nakakarelasyon nga, di naman naaabutan ng taon. Nakukumpara ko kasi sila kay Mati. Since 2014 until now, palagi ko lang silang ini-stalk. Every time na mag-post si Mati about kay Aya, nasasabi ko sa sarili ko na ako dapat yon. Hindi ko naman sila ginugulo, di naman ako psycho ex-GF. Nalulungkot lang ako kasi tumagal sila. Kumapit kasi ako sa Little Hope sa sinabi niyang kung kami talaga.